Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness. Hashtag blessings. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At tinatawag din po itong Good Shepherd Sunday. Alam niyo sa ating ebanghelyo ngayon, mayroong isang larawan na talagang magdudulot sa atin ng napakagandang mensahe ni Jesus na mabuting pastol. Sabi po niya dito, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Katangi-tangi po nung ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan. Kasi maaaring sa unang dating, ang pagninilaya natin ay ang pagkapastol na Panginoon. Larawan ng pastol kasama ang kanyang mga tupa, pero meron siyang binigyang diing isang larawan na siya daw ang pintuan. Ano kaya relasyon yun, di ba? Pastol, tupa, tapos pintuan. Parang suntok sa buwan, di ba? Pero alam nyo, kung babalikan natin yung mga pamamastol noon, magkakaroon po ng kaliwanagan ang mga pananalita ni Jesus. Sabi daw po nila noon, kapag ang pastol ay nangangalaga sa kanilang mga tupa at tinitipon daw nila, kunyari 100 yan, ito po'y aakayin, gigiyahan, at meron silang pinapasukang isang parang lungga, may isang maliit na butas. At talagang kasya lang po ang tupa. At unti-unting papasok po. Kunyari, 100 niya, no? Isa-isa sila. Ang huling papasok ay ang pastol. Kaya kailangan yumuko ang pastol. Kaya pag pumasok na lahat, no? Anong gagawin ng pastol pag nakapasok na siya dun sa parang lungga o butas? Ayun. Siya ang magiging harang noong butas. Kaya may kahulugan ang sinabi ng Panginoon na siya daw ang pintuan. Dahil kapag binabantayan na ng mga pastol ang kanilang mga tupa na pumasok sa kanilang lungga, sila ang nagiging pintuang humaharang. Kasi kailangan nga, may mga pumapasok diyan ang mga magnanakaw, mga tulisan, yung ibang mga masasama at mababangis na hayop. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga tupa. Sabi daw din noon, may mga natatagpo ang mga pastol na duguan at patay na nakaharang pa rin doon sa butas ng lungga kung saan nandoon yung mga tupa. Inaalay ang buhay para protektahan ang kanilang buong kawan. Ang ganda, no? Ganun pala talaga. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Sa akin kayo pumasok. At pag pumasok kayo, kayo'y maliligtas. Sinasabi nga din daw, no? Pag nakaharang na yung pastol doon sa butas na yun na nagsisilbing pintuan, may pagtatanong nga, paano malalaman ng mga tupa na siya yung nakaharang dun sa butas?
kwento daw, inaamoy nung mga tupa yung pastol. Kaya yan ang sinabi ni Pope Francis, to smell like sheep. Kapag naamoy na ng mga tupa ang kanilang pastol na kaamoy nila, panatag ang kanilang loob. Wala silang pangamba. Alam nila na ipagtatanggol sila at protektado sila. Si Jesus ang mabuting pastol. Si Jesus ang pintuan para tayo maligtas. Naaamoy ba natin siya? Na alam nating kaamoy natin? Nararanasan ba natin siya na magliligtas sa atin? Good Shepherd Sunday po. Ang mabuting pastol ay hindi lang aakay at papatnubay sa ating mga tupa. Siya pa rin ang ating pintuan. Pumasok na tayo sa Kanya. At pagpasok natin, tandaan natin, hindi tayo mawawala. Ang mararanasan natin ay puspos na buhay. At pag pumasok nga tayo sa Kanya, ang kalalagyan natin ay buhay na walang hanggan.